Pagkain at inumin niyo ng husto, lahat. Ang mga gastos ngayong gabi ay sagot ko. Xingyu. Pwede bang maging girlfriend kita? Ipapakita kong mahal kita habang buhay. Tingnan nyo, andyan na naman. Si Yefeng, sinto-sinto talaga. Nangangarap na naman kay Josak. Sa tingin ko, sumuko na siya. Wala namang pag-asa kay Xiaoyan. Bahala na. Isipin mo yung mga mamahaling bag na binibili niya. Pati mga brilyanteng sings. Bigyan ko siya ng sansa. CJ. Ayos, madumi ang sapatos ko. Kung dilaan mo to ng malinis, magiging girlfriend na kita. Dilaan mo, tinisin mo. Bilisin mo. System. Tapusin mo na yung huling pag-amin ngayon dit. Malaking puntos ang makukuha mo. Nababaliw na yata tong babaeng to. Kung hindi lang sa sistema, umalis na sana ako dito. Teka. Gusto mong dilaan paan ng kapatid? Magsagawa muna tayo ng disinfection. Hahaha. Hahaha. Dilaan mo na. Nakuha ko na yung mamahaling may bulk. Dadatan tayo sa loob ng 3 minuto. Didilaan mo ba o hindi? Aalis na ako kung hindi. Ang tagal kitang tiniis. Yefeng, anong ginagawa mo? Xiao Xingyu, nagsasabi ako sa'yo, simula ngayon, hindi na ako dila ng dila. Makinig ka, simula ngayon, ang torpe kong to, di naaasa sa'yo. Nababaliw na ba si Yefeng? Naglakas loob siyang bastyusan ng reyna ng eskwelahan. Yefeng, mag-isip ka ng maayos. Ikaw ang laging nang aasar sakit. Pagkatapos ng ginawa mo ngayon, binabalaan kita. Hanggang sa huling hininga ko, di kita magiging jowa. Gusto mong makipagsabayan? Sige, kung ayaw mo talaga sa'kin, ibalik mo lahat ng bag na binigay ko. Relo, at sing-sing, ay silay mo lahat. Akala ko ba sinabi mo, na di ka, mapirang babae, ibigay mo nga. Bakit ko ibabalik? Panaginip mo yan? Saka, akala mo ba, gusto namin ng mumurahing regalo mo? Yefeng, layuan mo si Xinyu. Biro lang yon, ang babaw mo naman. Mayaman talaga si Xinyu. Pinagbigyan ka lang ng dahil sa awa. Tama siya. Xinyu, okay ka lang. Huwag kang mag-alala, andito ako. Jungkoon, okay lang ako. Di ka kakompetensya sa akin. Araw-araw kang torpe. Gabi-gabi akong sinisipsip. Papatayin kita. Yefeng, anong ginagawa mo? Ang pangit na nga ng pagbato mo ng bulaklak. Itinulak mo pa si Jungkoon. Ilang taon ko nang inubos. Ang lahat ng pera ko, para kay Xinyu. Ginawa ko siyang, kunwari mayamang dalaga. Itong tanggang si Lee Junpon. Akala may nakuhang sugar mama. Kung wala ako, si Xinyu. Wala talaga. Yefeng, lumubod ka't humingi ng tawad. Mag-sorry ka sa lahat. Kung hindi, ako. Gusto mong lumuhod? Tutu parent ko. Aray. Xinyu, tulong. Nababaliw ka na, Yefeng. Pakawalan mo si Jungkoon. Kung hindi, kita patatawarin. Yefeng, alisin mo ang kamay mo sa kanya. Kung ulitin mong mang-api sa matalikong kaibigan, papatayin kita. Umalis kayo. Jungkoon, okay ka ba? Mga pipi. Mga pipi. Ang torpe nitong to. Bibigyan kita ng leksyong hindi mo malilimutan. Wakas mo na, papamuin ko ang malikot na to. Umalis ka na. Yefeng, abakan mo ako. Hindi ka patatawarin ni Xinyu. Ate, binasag niya ang bote sa ulo ko. Kung masira ang mawawala ang lahi ng pamilyang Xiao. Wala nang oras sa mga tanggang to. Ang importante ngayon, hanapin ang susunod na target. Naman. Diyos ko, yan ang pinakabagong may batch. May self-driving pa. Sino kayang mayaman para dito? Siyempre, sa buong Jiangcheng, si Miss Xiao lang ang karapat-dapat sa ganyang kotse. Sinyu, ito ba yung bagong kotse ng pamilya mo? Ang astig, bilis, tingnan natin to. Kaming mga probinsyana, kailangang makakita nito. Ang pagmamakaawa ni Yefeng ay tanda ng pagsisisi niya. Para mapasaya niya ako, gumastos talaga siya. Baka naman ninakaw lang niya ang may batch na ito para humingi ng tawad.
Dahil sincero naman, pagbibigyan ko na ng konting pagkakataon. Ayos ang kotse na to. Sobrang bihira. Gusto kong subukan to. Huwag niyong hawakan ng kotse ko. Ano ibig mong sabihin? Ang mga susi, imposible. Talagang kotse niya ito? Kotse ni Yepeng ito? Paano ito nangyari? Eksakto. Paano nakabili si Yefeng nito? Kots ito ng campus bag. Bakit ang susi? Nasa kanyang kamay? Yifeng, nagpapanggap lang siya para sa akin. Maya-maya babalik siya. Namamalimos ng tawad tulad ng dati. Tapos aanyayahan niya ako sa kotse. Matagal na rin, 3 taon na siyang tagasunod. Laging nagkukunwari. Kung ayaw mo akong anyayahan, pagbigyan na kita, papasok na lang ako. Yifeng, ikaw. Siya nga pala. Hala, ito pala ang ating santo, at dakilang Binibining Xiao. Anong problema? Kailangan bang sumakay si Binibining Xiao, pero nangangailangan pa ng pabuya? Yifeng, paano mo ako ginaganito? Pasensya na, Binibining Xiao, may isla ng kotse ko, hindi ito nagkakarga, nang basta sino lang, Palem. Ikaw. Hoy, bakit umaalis na? Yifeng, babayaran mo to. Ano nangyari? Paano nakakuha si Yefeng ng kotse ni Binibining Xiao para makaalis? Binibining Xiao, talaga bang sa iyo yung kotse? Paano nakuha ni Yefeng, tapos iniwan ka pa dito? Tama, Sinyu, di ba siya ang alalay mo? Ano na kabulastugang ito na pinagsismisan? Ang kotse na iyon ay talagang akin. Yefeng, siya lang ang driver ng pamilya namin. Siya. Pinapalabas ko lang siyang maglinis ng kotse namin. Ganun ba? Eksakto. Yang torpe na iyon ang naglinis ng kotse ko. Si Sinyu kasi dito, ayaw na ayaw sa dumi. Kahit konting kalat, hindi niya matanggap. Sinyu, yung concert tickets ko. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang concert ni Jungkook namin. Punta kayo kung libre. Libreng ticket para sa lahat. Bigyan mo ako. Hotel sa Cloud Top. Sabi-sabi sobrang mahal magpabook ng banquet hall nila. Sa cloud top mo pinagawa? Hay nakoksin nyo, meron ka palang black card nila, kaya pala, nakapag-book ka agad ng hall nila. Di ko akalain yung torpe si F ay may black card na nakatulong pala, may pakinabang din pala. Presently, yung latest report ng kumpanya, parang malaking sakuna. 2 artista ay nasangkot sa iskandalo. Bumagsak ang stock prices. Naka-freeze ang kita sa ibang bansa. Dagdag pa, hinahabol tayo ng reporters. Naiintindihan ko. Magpapakawala muna ako. Malapit na ang target. Tulungan mo ako, babayaran kita pagkatapos. Bilis, doon, sa direksyon na yon. Nasaan siya? Tingnan ninyo doon. Ano, magaling na plano, di ba? Manyap. Natukoy na ang target. Tapos na ang sistema. Ito ba? Ang babaeng na gustong ipasunod. Siya nga. Isa na namang mayamang pasaway. Miss, ako ba'y pinapalad na makilala ka? Hala, teka lang. Sir, kami po mula sa Dragon Rice Group. Pupunta sa Cloud Peak Hotel para ayusin ang iskandalo ng artista. Walang oras sa kalokohan mo. Hoy, teka. Kayong PR team ng Lin Group, kaya pala ang gagaling nyo. God tier vocal system. Di masama, pwedeng makatulong to. Artista ito ng Lin Group, mukhang may problema ang Lin Group. Gora. Gusto mo akong pagsamantalahan? Kung gusto mong maglaro, bigyan kita ng totoong laro. Hello. Yefeng, nasa Sky Peak Hotel ako. Para sa konsyerto, bayaran mo na ang bill.
Sige, pupunta na ako. Ganyan nga. Basta magbayad ka, mapapatawad kita. Ay, tignan mo si Kuya Junkun ang galing. Hindi tulad ni Yefeng na akala niya pagiging sunod-sunuran ay magugustuhan mo siya. Naglalaro lang siya. Zijian, huwag mo namang ganyanin. Si Yefeng, naiinggit lang kay Xiaoxinyo, nagsiselo sa hindi pagtingin. Talaga lang, simplang si Yefeng. Lahat, pandaraya lang niya. Mga kasama, naiinggit lang si Yefeng. Sa atensyon kay Xiaoxinyo, huwag niyo pansinin. Nako, ang perfect ni Junkun. Mapagpakumbaba siya, hindi tulad ni Yefeng na madamot. Yang simp na Yefeng, nang api pa sa idol natin. Turuan natin siya ng leksyon. I expose siya sa Reddit. I expose natin. I expose ang loser na iyan. Tama, simplang talaga siya. Huwag niyo pansinin. Hala. Ito. Salamat. Yefeng, kailan pa siya marunong kumanta? Ang galing pa ng boses. Yefeng, sino nang mag-aakala? Di masama ang boses mo. Pero di kasing galing ni Junkun. Sa aming ahensya, pasable ka naman. Yefeng, nagulat ako't marunong ka pala. Gusto mo bang sumabak sa showbiz? Bilang veterano, pwede kitang turuan minsan. Swerte talaga ni Yefeng, makapagtandem kay Junkun. Parang biro. Kalimutan na ang pagdebo. Magkaiba tayo. Di ako sanay. Sa mga bakla, makinig ka. Manatili ka na lang sa idol training mo. Ikaw. Huwag kang magmalaki. Yung tandem yun ni Junkun, kawang gawa lang yan. Pero, tandaan mo to, huwag kang magmayabang. Yung nangyari kagabi, di malilimutan. At, Yefeng, huwag mo akong isipin. Nag-aral ka ng pagkanta para sa akin. Yang talentong yan, hindi ako maaakit. Managinip ka na lang. Binibining Xiao, bawasan mo yabang mo. Di para sa'yo ang kantang to. Ano nang sinasabi mo? Ang awit na ito ay para sa dalagang ito. Para sa akin. Binibining Lin, narinig kong si Lin Corp ay naghahanap ng hit songs. Ang original kong kanta ay para lang sa'yo. Ang original na awit ay kaya. Daijin ang gumawa nito. Lalo na kung ganito kaganda. Bakit mo ako tinutulungan? Kasi, gusto kita. Kaya, pwede ba kitang ligawan? Binibining Lin, Yefeng, ano nang problema mo? Akala ko gusto mo ako. Hindi ka ba nangakong mamahalin mo ako habang buhay? Bakit bigla mo siyang niligawan? Salamat. Ang pagligaw mo, tinatanggap ko. Ding. Tagumpay ang pag-amin. Premyo, $5 million. nako, 5 milyon. Yefeng, ginawa mo lahat kahapon. Nagdulot ng malaking iskandalo para lang selosin ako at pansinin kita. Matagal ko nang alam yung pakanam. Yefeng, ngayon ay dinumisan mo ang pangalan ng kapatid ko. Bayaran mo ang pinsalang idinulot mo at ayusin mo ang gulong ito. Ikaw ang magbabayad ng lahat. Magbabayad ako. Ngayon din, bayaran mo lahat ng utang. Xiao Xinyu, huwag kang magmalaki. Ikaw ang gumawa ng mga utang na ito. Bakit ako magbabayad? Dinumisan mo ang pangalan ko. Sa harap ng lahat. Ano, may utang ka sa akin. Kung hindi ka magbabayad, hindi kita patatawarin. Xiao Xinyu, makinig ka. Naghahanap na ako ng tunay na pag-ibig. Umalis ka. Hoy, Yefeng, huwag kang aalis. Imposible. Ang kapal ng mukha ni Yefeng. Galit na galit si Xiao, ang campus bebe. Hindi ito ginawa ni Yefeng dati. Sinyu, huwag kang magalit. Nagpapakabayani lang si Yefeng. Yefeng, may kailangang magbayad dito. Pinapayagan ka ni Sinyu na magbayad na siyang iyong daan palabas.
Yifeng, bayaran mo na ang bill. At baka isaalang-al, nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Nahabulin ako. Hindi na naman. Mukhang, tigil na si Yifeng sa pagiging sim. Tiyak na tatanggi siyang magbayad para kay... Waiter. Pare-pareho ang mga lalaki kapag hinamon. Yifeng, ikaw pa rin, ang dating desperadong simp nang wala ako. Sir, may tutulong po ba ako? Bill, please. Nagbabayad talaga siya. Nasaan ang kanyang paninindigan? Siguro hindi pa rin niya makalimutan si Xiao. Sabi ko na nga ba di makapagpakatotoo si Yefeng. Ganyan talaga ang timawa. Ikaw kasi masyadong kakit-akit. Hahaha, si New, di naman talaga masamang tao si Yefeng. Kahit papaano naman siya may pananagutan. Yung next kong konsyerto, sa 5-star hotel dapat gawin. Baka naman pwede siyang maging sponsor. Sa susunod na event, Hi, Jungkook. Kumalma ka, yung lalaking yun. Sundalo lang natin yan. Kakatok lang ako. Lalapit na yan parang as. Yexi, alamin mo ang iyong lugar. Pero yung paghamak mo sa akin, di ko mapapatawad kahit bayaran mo pa lahat. Sir, umabot ng 378,000 ang babayaran ninyo. Nagkakamali ka. Wala akong kinalaman. Sa mga taong ito, ako lang ang sisigat sa sarili ko. Nakuha na po, sir. Ang venue reservation fee ninyo ay 5,000 yuan. Miss Xiao, 373,000 po ang total ninyo. 373,000. Grabe. Ang mahal naman, ang mahal nito. May problema? Yun bang dakilang si Miss Xiao? Walang pera? Yefeng, tigilan mo na ang panunudyo. Konti lang ito, di ko ba to kayang bayaran? Wala na bang pera si MS? Xiao. Tingnan nyo ang kanyang panik. Mukhang wala siyang pambayad. Seryoso? Hati-hati na lang tayo mamaya? Walang dala kong pera. Ate, gawan mo ng paraan. Nakatingin lahat. Si New, kausapin mo si Yefeng. Type ka niya, siguradong siya ang sasagot. Siya ang kausapin. Panaginip mo yan. Teka, binigyan ako ni Yefeng ng black card dad. Gamitin mo na to. Black card ng Yunding yan. Naalala ko na. Si Ines Xiao sa Yundi. Walang kwenta ang ganitong halaga. Para sa kanya. Ha, sabi ko na, may pera ang ate ko. Ang social ng card na to. Malinaw, galing yan sa mayaman. Nakikita na ni Yefeng. Kaya ko nang wala ka. Noon, nagpakatanga ako para sa sistema. Mga premyo ng sistema. Napunta sa kanya. Binigyan ko pa ng black card. Para pamporma. Tapos na ang misyon. Naka-freeze na tong card. Kasama ng main account. Tingnan natin. Paano siya lalabas dito? Miss, frozen ang card mo. Frozen. Impossible. Sira ang machine nyo. Siyang nagkakamali ang machine. Impossible. Hindi pwedeng mabigo ang card na ito. Ito ang black card na binigay sa akin ni Yefeng. Paano? Walang pera. Huwag magpanggap na mayaman. Nakakaloka na talaga. 8. Sumpa mo premium level ito. Ginagarantiya ang walang problema. Si New, bakit hindi gumagana ang e-card? Ano na gagawin natin? Wala akong dalang ibang card ngayon. Ganito na lang. Sa account ko na lang. Doble bayad ko next time. HMP. Sakto sa oras. Nagpapanggap na mayayaman. Oras na ng ganti. Miss Xiao. Walang utangan dito. Dapat bayaran agad ang lahat. Ganyan ang trato sa bisita. Alam mo ba kung sino ako? Pag nasira ang plano ko, kaya mo ba ang consequences? Si New, kumalma ka. Tawagan natin si Yefeng. Sambahal ka niya. Siguradong sasagot niya ito. Huwag kayong tumingin sa akin. Nasaan na ang dakila mong black card? Miss Xiao, 373,000 lahat. Gusto mo bang bayaran? Sabi ko nagkakaproblema ako ngayon. Maginhawa ba, Miss Xiao? Malinis ang aming operasyon. Pagpalpak ang bayad. Ito'y ituturing naming provokasyon. Ang parusa. Kaya mo ba? Parusa? Anong parusa? Babaliin namin ang mga binti mo at itatapon kayo. Ay, Ate, seryoso sila. Ang palabas ngayon, nagsisimula pa lang. Yefeng, Aba, ang mahal nating Miss Xiao. Ate, pakiusap, mag-isip ka ng paraan. Sabi nila babaliin talaga nila ang mga binti natin. Ang manager na ito, kasabi ako ng Lin Group, kontratadong artista, Lee Jungkook. Tiningnan ko ang bill, napakalaking halaga. Pwede bang, para sa Lin Group, bigyan niyo kami ng palugi. Sa susunod, babayaran namin lahat. Ang Lean Group, ang Cloud Top Hotel namin, negosyo lang ang pinag-uusapan. Kahit sino ka pa Lean Group man, kahit ang hari ng langit pa ang dumating, kailangan naming mabayaran. Ito, wala na tayo. Talagang wala na. ito, Yefeng, ikaw dapat magbayad nito. Bakit ako magbabayad? Binibining Xiao, kanina pa kayo matapang? Nasaan ang black card mo? Kahit ano, ikaw ang magbabayad. Kung hindi na kita makikita. At hindi ko nabibigyan ng pagkakataong apakanak. Hindi kita patatawarin habang... Ha. Ganoon ba? Napakaganda naman. Aaminin ko, noon, araw-araw kitang sinusundo sa door. Sinisilayan kita. At saka, ihahatid ang makapangyarihang dalaga sa klase. Akala mo ba tinapay lang ang kinain ko? Nagtitipid ng pera, para lang sa'yo lahat. Ikaw naman, na ang babae ka at nagpupunta sa mga hotel. Ako naman tiisin, ang pabago-bagong ugali mo. Sasabihin ko na, Xiao Xinyu, sawang-sawa na ako.
Nakakahiya ba ako? Mabuti, para sa akin ngayon. Malaking ginhawa ito. Salamat, Binibining Xiao. Yifeng, walang puso kang traidor. Harangan ng pinto, may mga manloloko dito. Ate, ano ang ginagawa nila? Hindi naman talaga tayo pababalingin. Binibining Xiao, dahil di ka makabayad. Meron kaming ibang paraan. Maghugas ng pinggan at kuskusin ang mga kaldero. Oo nga, barado ang mga tubo natin. Kailangan din unplug. Magtrabaho hanggang mabayaran ang utang. Saka ka palalayain. Naku po, ang reyna ng campus naglilinis ng kabeta. Paglilinis ng kabeta. Kadiri, mas gugustuhin ko pang mabali ang paa. Tama. Ang mga kamay kong ito tumutugtog ng piano. Paano ko gagawin to? May kliyente kaming hilig sa tipo mo. Sikat na sikat. Marupok na bulaklak. Humanap ng ibang paraan ng pagbayad. O kung hindi, gusto ng kalayaan, HMPH. Dalhin nyo sila. 8, Sinyu. Anong gagawin natin? Bitawan niyo ako. Huwag kang aalis. Pakawalan niyo ako. Hindi ako alis. 70% na pagsisisi, sobrang despair. Misyon tapos, wasak ang kayabangan ng babaeng pera. Ultimate Black Card. Mas maganda kaysa subsidiary card ni Shinyu. Mas makapangyarihan. Xiao Shinyu. Ito ang kapalit ng katangahan mo. Magdudusa ka. Pakawalan niyo ako. 8, mag-isip ka ng parang R. Humiga ka rito at kumanta para sa akin. Lubos na nasakop ng iyong charms. Ito ang gawin natin. Umupo ka sa hita ko at kumanta. Kumita ng dagdag na pera. Sisihin mo yung tangang si Yifeng. Sinira ang buhay ko. Maghintay ka lang. Gigipitin ka ni Sinyu. Ang mga lalaking yan, laging nang hahawak ng basta, lalo na yung kalbong si President Wang. Dilaw ang ngipin kapag ngumiti. Sinubukan pang hawakan ang kamay ko. Nakadidiri. Tapos na ito, Sinyu. Ang importante ay ligtas ka. Isisi mo kay Yifeng. Lahat ng to kasalanan niya. Kung hindi niya ako pinilit na mapunta sa ganitong sitwasyon, bakit ko naman tiisin ang mga nakakasukot na mukha? Gusto lang niyang mapahiya. Pilitin akong magsisi at lumuhod para humingi ng awa. Hindi ko siya pagbibigyan. Si Lee Jungkook. Hindi ba siya yung palabi? Nasaan na siya ngayon? May nagsabing si Lee Jungkook nakulong sa Cloud Top Bar. Pinagsasayaw ng walang tigil. 3 araw na pagsasayaw. Halos mawala ng lakas ang mga binti. May balita rin na isang manyakis na mayaman ang nagdroga at dinala siya sa hotel. Hindi na makabangon sa kama. Ha! Karapat dapat yun sa kanya. Sinong nagsabing mag-host siya ng konsyerto? Pero lahat ng gawa ni Yifeng, hindi ba't matagal na siyang umalis? Wala na. Akala niya sa kalupitan niya. Ako ay babalik sa kanya. Siya, sinadya niyang sirain ako. Gusto niyang pagtawanan ako. Pilitin akong pansinin siya at pagsisihan. Laro ng mga lalaki yan. Nakita ko na lahat. Mali ka sa akin, Yifeng. Akala mo susuko ako. Sasalungat ako sa inaasahan. Habang pinipilit mo akong pansinin, lalo kitang tatanggihan. Nalaman ko na ang mga plano mo. Makinig ka, Meng. Si Yifeng siguro, nakatago sa isang sulok, nanonood sa akin, naghihintay na lumuhod ako. Pero, Lesiu, hindi imposibleng patawarin kita. Oh, ano ang kailangan? Talaga, dapat magdala ka sa akin ng sobrang mamahaling bag, tulad ng limited edition na designer bag, o kaya naman, yung diamond necklace na gusto ko noong nakaraan. Basta, dapat may tunay na pagmamakaawa, at kailangan niyang lumuhod sa harap ko. Eksakto. Dapat talagang lumuhod siya. At humingi ng tapat na tawad. Aminin niyang nagkamali siya. Isumpang hindi na niya ako pahihirapan ulit. Saka lang, baka, kung pagbibigyan siya. Sinyu, ang taas naman ng standards mo. Siyempre, ako si Xiaoq Sinyu, karapat dapat sa pinakamaganda. Yifeng, narinig mo, ganito ang tamang paghingi ng tawad. Huwag mong isiping makakata ang mumurahing panliligaw mo. Ang mga kalokohan mo ay nakakasawa na. 8, nakita ko si Yifeng sa Starlight International Plaza. Nagpupubli, may masamang balak yun. May message ang kapatid. Nasa mall daw si Yifeng. Malamang nagmamakaawa sa pamamagitan ng regalo. Ayos, matagal ko nang gusto yung Channel Boutique sa Starlight Plaza. Tignan natin. Yifeng, buti naman may pagkaresponsable kang magsoli, pero hindi. Kahit bilhin niya yung bag, hindi ko siya patatawarin agad. Dapat, papaluhurin ko siya. Kailangan talagang lumuhod.
Si Yefeng ba yun? Kahit papaano may pagkamatao siya. Naisipang magdala ng handang pangregalo. Ilang araw na ang nakalipas, mula noong huli tayong nagkita. Kailangan ng mga regalo para sa misyon. Makakapagpatuloy na siguro ito. Pero iniisip ko, anong estilo ang bagay? Sa eleganteng panlasa ni Ling Chingon. Yifeng, may konting delikadeza pa pala. Nagtitinda ng bag bilang pang-apologize ngayon. Meng, tingnan mo to. Ang tanda na ng design na to. Sa tingin ko, okay lang to. Hindi talaga. Yifeng, kung talagang nagsisisi ka, ipakita mo ang tunay na pagsisisi. Bilisan mo. Kunin mo ang pinakamahal na limited edition na bag dito. Ngayon din, Matigas talaga ang ulo mo. Ganun na naman ang mga drama mo. Xiao Xinyu, anong drama ngayon? Ha? Eto na naman tayo. Binibining Xiao. Hindi ka nag-host sa KTV ngayon? May oras para mag-shopping? Sinabi sa akin ng kapatid mo. Heto, nakikita mo? Hindi ba ito? Hirap na hirap ang kapatid kong baba. ang tanga talaga. Papatanggal ko yan pag uwi. Dinadagdagan pa ang kahihiyan ko. Binibini, tapusin na natin. Magbabayad ako gamit ang card. Sinyu, tingnan mo ang card ni Yefe. Yefe, saan mo nakuha ang card na ito? Bakit ngayon mo lang ibinigay? At, ang dati kong card, bakit mo pinablock? Sinasadya mo ba? Hindi, binibini. Card ko ito. Gagamitin ko ito sa paraang gusto ko. Bukod pa riyan, laging malikhain ang solusyon mo. Bakit ako mag-aalala dito? Tietze, sino bang may gusto ng basurang pinili? Bilisan mo, kunin mo yung Global Limited Edition. Ilabas mo na ngayon, binibini. Mahal po ang bag na yan. Ayon sa alituntunin, kung masira, babayaran ninyo ang buong halaga. Ano, akala mo, hindi ko kayang bilhin yan? Binibini, heto ang kasunduan. Pakibasa po. Mag-ingat ka. Si paano kung, Meng, tama na. Huwag kang maingat. Si akala mo mandadaya sila sa akin. O kaya, hindi ako makakabayad. Si Yefeng naman ay parang basa. Hahayaan niya bang mapahiya ako? Pababayaran ko sa kanya ng malaki ngayon. Pirmado na. Mabuti at pumirma ka. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Ngayon lockerin mo ng nakaluhod. Binibini. Ganun dapat. Ang limited edition na ito, bagay na bagay sa estado ko. Talagang, walang kapantay ang panlasa ni Binibining Xiao. Meng, bagay ba sa kintong bag? Ang ganda, di ba? 10 ka ring beses mas maganda, kaysa sa napili niya. Maganda naman, Sinyu, bagay na bagay sa'yo. Sinyu talaga, halatang iniinsulto lang ni Yefe. Nagmamaganda pa rin, hindi niya karapat-dapat. Ang kagaya ni Kuya Yefe. Sa huli, makikilala din niya ang tunay na ugali niya. Saka ako makakasulpot. Yifeng, natigilan ka na ba? Nagulat ka sa fresh na pao ka? Huwag kang mag-alala, bilhin mo tong bag na to. Baka, patawarin kita sa nangyari sa Cloudtop Hotel. Pero lumuhod ka sa paghingi ng tawad. Yifeng, magsalita ka. Mag-sorry ka na. Binibining Xiao. Hindi ko sinira to. Hindi ako may kasalanan. Huwag mo akong sisihin. Ikaw mismo ang may sira nito. Huwag mo kong idamay dyan. Hindi ako may kasalanan. Hindi. Bakit ganang kadaling masira ang peking bag na to? Kahit hipuin lang sumabog. Miss, limited edition na bag ito na 880,000 ang halaga. Pumirma ka na sa kasunduan kanina. Tigilan mo ang eksena. Mura lang na bag naman. Bibilhin ko na lang. Yefeng, magbayad ka na. Lahat to kasalanan kung hindi dahil sa'yo. Di ko nasira ito. Walang ganyan. Bakit ako magbabayad? Ikaw ang pumirma sa kontrata. Nakasulat lahat dito. Nakapangalan dito si Xiao Xinyu. Wala akong kinalaman dyan. Ako. Yifeng, kaya ikaw ang magbabayad sa Cloudtop Hotel. Inapi mo ako. Ngayon bayaran mo ang bag. Quits na tayo. Kalimutan na natin. HMP. Sige. Nilinawin ko na. Di ako magmamakaawa. Ayusin mo sarili mong gulo. Tietze. Yifeng, huwag kang aalis. Miss, ayusin niyo na ang bayaran. Sinyu, kuminahon ka. Mag-sorry ka kay Yefe. Malaking pera ang 880,000. Kung di siya magbabayad, kaya mo bang bayaran? Impossible. Hindi ako hihingi ng tulong sa simp na yan. Dati siya, namamakaawa, gumastos ng pera niya. Makiusap ka, Sinyu, habang nagpapaka-desperate ka. Lalo niyang makikilala tunay na ugali mo. Tapos, maiisip niya, sino ang tama para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ako, di utang dito. Nagsisimula pa lang ang totoong palabas. Xiao Xinyu. Abangan kong mabaygo pa. Sinyu, hindi tamang panahon para sa mga awat. 880,000 yuan iyan. Makipagbati ka muna kay Yefe. Hayaan mong tulungan kanya. Ayusin ang gulo ninyo. CJ, Yefeng. Dahil, ipinagtanggol ka ni Mengme. Ito ang usapan. Bayaran mo ang bag ko. Tapos pumili ka ng kapalit. Tapos na tayo. Ang kalokohan na ito. Ay labis na kabaliwan. Naku, nakalimutan ko. Regalo ni Chingon sa kakainis.
Maganda ito. Excuse me, patanjin ng isang ito. Kita mo, sumasayaw ka pa rin sa tunok. I-swipe mo ang card. Alaynan, matalinong desisyon. Yefeng, huwag kang magpahira, wala ka sa liga ko. Dapat noon ka pa sumunod. Gustong gusto mo akong pasayahin. Kawawang simp, paano nangyari ito? Kuya Yefeng, kailangan ba nating habulin yang taang siksiyaw sinyo? Ang lahat ng ginawa ko ay walang saysay. Hindi ko ito papayagan. Sir, iyong bag. Salamat. Maganda ang panlasa mo ngayon. Iabot mo na. Hoy, Yefeng, huwag kang lalayo. Anong plano mo? Ibigay mo ang bag. Huwag mo akong subukan. Ako ang walang hiya. Dapat ang problemayin mo, ang 880k mong utang. Tigilan mo, Palem. Ikaw, paano nagawa ni Yefeng to sa'yo? Miss, bayaran niyo na agad o ipapapulis na namin ka. Tama na, 880,000 lang. Akala mo di ko to kayang bayaran. Meng, pwedeng pasalo muna ako. Sandali lang, kilala mo galit ni Yefeng. Babalik siya para magbayad. Sinyo, ayaw ko namang tumanggi. Pero 880, napakalaking halaga yan. Ako, wala akong ganyang kalaking pera ngayon. Hintayin mo, tatawag muna ako para makapag-ipon. Teka. Hello, ma. May emergency ako. Kailangan niksin niyo. CJ. Sinyo, pasensya na talaga. Inilagay ng nanay ko lahat ng pera niya sa bagong proyekto. Baka, may iba kang paraan. Zhangmeng, dati mo kaming best friend. Ngayong kailangan ko. Iiwan mo na ko. Grabe ka naman. Walang mapagkatiwalaan dito. Jungkoon, Anong meron? May ginagawa ako ngayon. Jungkoon, mangungutang ako. Para sa emergency, hindi naman kalakihan. Mahigit 800 nila. 800 eh. Sinyu, gusto ko sanang tulungan ka. Pero nagastos ko na sa ospital. Lahat ng ipon ko, wala na talaga ako. Bilang trainee, asa lang ako sa pamilya ko. Kailangan to ngayon. Miss, kailangan na ang bayad. Lahat to galing kay Yefeng. Kahit binenta ko na, mga gamit ko, ginastos para sa concert ni Jungkook. Para sumikat siya, ito na lang natira. Pangbayad sana sa bag. Sapat na siguro to. Para sa bag, di ba? Ito na lang, pangbayad sana sa bag. Binibini, ang halaga ng iyong alahas ay hindi sapat para sa limited edition na handbag na ito. Kabuang halaga, 600,000 piso. 600,000 piso. Paano naging 600,000 lang to? Regalo to sa akin ni Yefeng. Hindi niya ako bibigyan ng basurang gamit. Ang kapal ng mukha. Sinyu, huminahon ka. Malaki na ang 600,000. Pero may kakulangan pang 280,000 piso. Binibini, batay sa patakaran, kailangan mong bayaran ang 280,000 pisong kulang. Kung hindi mo ito babayaran, sa loob ng 10 minuto, tatawag kami ng pulis. Binibining Xiao. Hindi ba't si Binibining Xiao ito? Ano ng problema? Nakatayo rito mag-isa. Hindi ba't nasa abroad ka? Bakit siya nandito? Ginoo, pribadong usapin ito. Personal na bagay. Ano ng issue ni Binibining Xiao? Hahaha, Para mawala ang kumpusura mo. Ginoong Jai, Sinyu. Nasira niya nang hindi sinasadya ang isang bag. Labis ang hinihingi nilang bayad. Jiming Yuan. May sumali pang isa, Xiao Xinyu. Mahusay ka talagang mangakit ng lalaki. Ngunit, dagdagan pa natin ng saksi ang kahihiyan. Isang bag lang ito. Magkano? Binibini, limited edition na handbag namin yan. Ang halaga ay 880,000 yuan. Ang alahas niya ay saklaw lamang na 600,000 yuan. 280,000 pa ang utang niya. Ang natitirang 280,000, ako ang sasagot. Akin na ang bag. Para sa karangalan ni Binibining Xiao, ako na ang bahala. Ang alahas na ito ay nagkakahalaga ng 600,000. Sa akin na i-charge ang 280,000. Yamang ipinipilit ni Ginoong CJ, tapos na ang lahat. Salamat, Ginoong. Ayos na, Sinyu. Sabi ko naman sa'yo, magiging maayos ito. Alaynan, Ituring mo na regalo ang bag na ito. Binibining Xiao, ang pabor na ito. Ginoong Jai, maraming salamat. Sa pagtulong mo ngayon, siguradong nahirapan ako. Walang anuman. Karangalan kong matulungan si Binibining Xiao. Bakit nandito si Yefeng? Huli na ang lahat. Nabayaran na ni Ginoong G. Kahiliran pa ako ni Yefeng. Hindi ko siya patatawarin. Tagapamahala, kunin ko lang ang nakareserbang gift box. Ginoong Jai, napakatulong mo ngayon. Paano kita mababayaran? Kung gusto mo akong pasalamatan, Binibining Xiao, mananghalian na lang tayo. Sinyu, nagmungkahi na si Ginoong. Tanggapin mo na ang tanga talaga si Xinyuk Xiao. Akala pa niyang disente si Jiming Yuan. Kuya Yefeng, dapat talagang sumuko ka na. CJ, tatanggapin ko ang
Salamat, Ginoong. Yifeng, ang babaeng gusto mo, sa akin na ngayon. Minsan, dapat mong pag-isipang mabuti. Kung karapat dapat ka sa kanya. Masaya ako ngayon. Turuan kita ng leksyon. Anong ginagawa mo rito, Ginoong G? Nagkakalkal ng mga basura? Parte ba ito ng kakaibang hilig mo? Umalis talaga siya. Anong kapal ng mukha niya? Sigurado ako. Sa loob ng 3 segundo, babalik yung pusakal na yan para pakiusapan akong huwag sumama kay Ginoong G. Sinyu, handa na ang hapunan. Sasama ka ba? Mahirap tanggihan ang sigasig ni Gino. Pagkatapos, ayos na. Sinyu, huwag kang malungkot. Hindi ka pinahahalagahan ni Yefe. Hindi ka karapat dapat sa kanya. Sobrang gusto ka ni Ginoong G. Ang taong tunay na nagmamahal. Hindi ka pababayaan. Manager Zhang, i-reserve mo ang pinakamagandang mesa. Mamayang gabi. Yefeng, maghintay ka. Ngayon, di mo ako pinapansin. Bukas di mo na ako makakamit. Magmamakaawa ka rin sa akin. Tandaan mo to. Pagiging matigas ang ulo. Kapag lalong tumatanggi ang babae, lalong masarap ang tagumpay. Hello. Shingon, may oras ka ba ngayon? May regalo ako para sa'yo. Yefeng, laging may oras para sa'yo. May magandang kapehan na magandang ambience. Padadalhan kita ng address. Shinyu, subukan mo ito. Espesyalidad nila ito. Magugustuhan mo to. Nandyan na ang ex mo. Ang kulit niya talaga. Hinahanap ka pala rito. Gaano siya kadesperado? Siya nga pala, siya lang. Maling oras, Yefe. Nakikita mo, abala. Nagtetea ako kasama ni Binatang Master. Wala akong oras para sa... At, itago mo yung mura mong alahas. Bawiin mo na yan. Nagsawa na ako sa katarantaduhan mo. Lesiu. Ano bang problema niya? Dead ma ba siya sakit? Hindi ba yan? Yung malandi na, sa concert dati. Bakit nandito siya? Yifeng, ano ang ibig mong sabihin? Nagdala ka ng babae dito, okay lang. Binigyan mo pa ng mamahaling regalo, ginagawa mo bang paghamak sa akin? Pasensya na, Shingon. Pasensya na nasaksihan mo yun. Okay lang. Ang ibang tao, huwag mo silang pansinin. Yifeng, sino ba talaga siya? Ano akala niya sa sarili niya? Ikaw, gago ka talaga. Ito ay regalo para sa'yo. Tingnan mo. Ginoong Ye, ang bait mo naman. Pagdating dito, ako ang dapat magpasalamat. Yung kantang ginawa mo para sa akin, napakalaking hit. Tumaas ng 20 puntos ang stocks. 20 puntos ang itinaas. Maganda ang takbo ng bagong album. Yung mga matatanda sa board, puro papuri na sa akin. Kaya, salamat lahat sa'yo. Hindi ko matatanggap tong regalo. Sa halip, dapat kong isipin kung paano kita babayaran. Diretso magsalita si Binibining Lee. Gusto ko yan. Dahil sa pakiramdam ni Binibining Lee, may utang na loob sa akin. Eddie, i-chorus mo na lang ang sarili mo. Maging girlfriend mo ako. Bakit hindi natin i-level up ang ating relasyon? At gawing opisyal, anong masasabi mo? Di mo kailangang magdesisyon agad. Kung nabigla ka man sa proposal ko, pwede nating kalimutan to. Teka. Xiao Chen, President Lin, sa loob ng 3 minuto, kumpletuhin mo ang profile nitong lalaki. Walang dapat makaligtaang detalye. Nakuha ko na, President Lin. President Lin, kumpletong profile ni Yefeng. Nasa inbox mo na po. 3 taon mong pagsuyo. Mr. Ye, pag-iisipan ko ang proposal mo, pero may mga kondisyon. Hindi simpleng pagmamahalan, kundi legal na kasal ang kailangan. Sa totoo lang, napipilitan ako ng pamilya ko. Gusto nilang makita ako, magpakasal na agad. Ganun ba? Ang ibig mong sabihin. Pakasal tayo para lang matugunan ng pamilya mo? Sa esensya, oo, HMM. Syempre naman, di ko to basta-bastang desisyon. Ang iyong integridad at kakayahan ay umaayon sa standards ko sa ngayon. Kontratang kasal. Makakatulong to sa problema ni Xiao Xinyu at sa system requirements. Dagdag pa. System alert, mahalagang plot point na pansin. Marriage of convenience. Pwede to. Matatapos ang pagkahumaling ni Xiao Xinyu at matutupad ang sistema. Isang tira, 2 ibon. Hey.
Hi, nanay. Nakauwi ka na galing abroad. Naiintindihan ko, susunduin kita sa airport. CJ. Sinyu, kailangan kong sunduin si nanay. Bayaran mo na ang bill. Hintay, ako. Kayong lahat. Wala sa inyo ang mapagkakatiwalaan. King Han, makinig ka sa lola mo. Ang napili kong mapapangasawa mo ngayon ay napakagandang pagpipilian. Ang apo ng pamilyang G ay napakagaling. Gusto kong kayong dalawa ay ikasal bago matapos ang buwan. Ilang beses mo nang nakilala ang apo nila. Paano mo nasisiguro na mapagkakatiwalaan siya? President Lin, para maiwasan ang G family, pakakasalan mo talaga si Yefeng. Nalaman ko lang, 3 taon niyang niligawan ang campus belle ng Jiang City. Ngayon bigla kanyang nililigawan. Baka ito ay... Huwag kang mag-alala, magaling akong tumingin ng ugali. Tsaka, ang panliligaw ng 3 taon, nagpapatunay ng kanyang pagmamahal nang hindi nagtagumpay. Agad siyang tumigil. Patunay, alam niya ang limitasyon. Ganun ba? Hanga ako sa pangitain ni President Lee. Tandaan, sa harap ni Yefeng, huwag ibunyag ang tunay kong pagkatao. Isa lang akong team leader. Sa culture division ng Lincorp, kumikita ng 120,000 yuan kada taon. Naiintindihan. Sinyu, buksan mo. Ako ito. Narito rin ang tatay at kapatid mo. Sinyu. Aisan, bakit nandito ka pa sa sira-sirang lugar na ito? Nanay, maliit lang ang sahod ko, kaya dito lang ako mabubuhay. Sinyu, pumunta kami ng nanay mo para itanong ang apartment para sa kasal ng kapatid mo. 550,000 na handog at pintong alahas. Kumusta na ang paghahanda? Naghanda na ako. May kulang pa, dapat sagutin mo. Pero ako, magkano pa ang kailangan? Hindi naman kalakihan. Ano, 600,000 yuan, hindi ba ito sapat? Tatay, nanay, ang sweldo ko, hindi sapat sa gastusin ko. Saan ako kukuha ng dote niya? Hija, ang pamilya nating Xiao, nakasalalay sa'yo ngayon. Ikaw ang panganay, hindi mo siya pababayaan. At saka, nandyan si Xiaofeng. Xiaofeng, sinabi ng kapatid, nililigawan ka raw niya, nagbibigay ng mga bag, at alahas, sinto-sinto siya sa'yo, umalam ka ng pera sa kanya. Sige na, ate, bilisan mo. Pinipilit tayo ng pamilya ng nobya. Kung hindi tayo magbabayad, matatanggal ang kasal. Si Yefeng naman ay mayaman at sunod-sunuran. Humingi ka lang ng pera sa kanya, ibibigay niya lahat sa'yo. Tatay, nanay, hiniwalayan ko si Yefeng. Ano? Hiniwalayan mo si Yefeng? Bakit hindi ka nagtanong sa amin? Dapat may reserba kang nilapitan. Bago mo siya iwan, paano na ang dote ngayon? Tapos na. Hindi na maibabalik. Ano na ngayon? Ako. Ipaghanda mo ang pera ngayon, di, o may masamang nangyayari. Makakahanap ako ng paraan. Hihingi ako ng pera kay Yefeng. Pero kung gayon, mawawalan ako ng dignidad sa kanya. Hindi na. Nandyan si Jiming Yuan. Nag-aral siya sa abroad. At mayaman ang pamilya niya. Kayang-kaya niyang magpautang. Naku, ano pang hinihintay mo? Makipagbalikan ka kay Yefeng. Nakasalalay ang kasal ko dito. Wala akong pakialam. Tipunin mo ang pera. Tama ang kapatid mo. Bumalik ka kay Yefeng. Maging nobya ka niya. Tapos humingi ng 50. Teka, mas mabuti pa. Humingi ng 800 Sasakop yun sa lahat. Makukuha mo pa ang mayaman. Kung hihingi ako ng 888, papayag ka agad siya. Sa totoo lang, babalik siyang nakayuko. Pero, hindi ko siya basta patatawarin. Pagkatapos ng ginawa niya, kailangan niyang matutunan. Si Xiao Xinyu ay hindi laruan. Tama ang ate ko. Si Yefeng, ang yabang na niya nitong mga huling araw. Hinampas pa nga niya ako noon. Tama, nanay tatay. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakuha ko na ang pera, ipapadala ko agad sa kaagad. Buti naman alam mo ang lugar mo. Pero bilisan mo. Huwag mong sirain ang kasal ng kapatid mo. Bilis, Sinyu, ipasa mo ang pera sa loob ng 3 araw. Kung masira ang kasal ng kapatid dahil dito, pagsisisihan mo. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Si Feng ay huling opsyon ko lang. Makakakuha ako ng pera sigurado. Umalis na tayo. Hanggang dito na lang. Aalis na kami. Paalam. Prinsesa ko, libre ka ba mamayang hapon? Tungkol kagabi, kailangan kong magpaliwanag ng harapan. Kailangang hamunin ang mga lalaki. Kapag mas mahirap kang makuha, mas lalo kang pahalagahan. Pananatilihin kong nakakabit siya. Pero, masama ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ako makakalabas mamayang hapon. Sinyu, huwag kang magalit. Okay, samahan mo ako magmaneho. Bibigyan kita ng regalong magugustuhan mo. Babawi ako sa'yo. Pero bumalik na ang nanay mo. Kapag nalaman niya, magkasama tayo. Eksakto. Kaya kailangan nating magkita. Pag-usapan natin ito. Tapos, magkakasama tayong magplano. Paano mapapayag ang nanay ko?
para makapagpakasal ako ng marangal sa'yo. Sakto, kapag napasa kamay ko na ang pamilya G, yang 580,000 yuan at ay wala lang sa kanila yan, barya lang yan. CJ, ipapadala ko sa'yo ang address. Mag-text kapag at wag mo kong ipag... Opo, Day, aking duwende. Ito ang regalo ko para sa prinsesa. Inihanda ko ito bilang regalo kong paumanhin. Buksan mo at tingnan mo. Ang ganda ng kahon ng regalo, mamahaling alahas siguro ang laman. Si Jimmy Yuan, mayamang second gen, regalo pang paumanhin. Pabango lang pala. Itong brand, ayoko nga sa brand na to. Ang cheap kasi. Kung si Yefeng sana, bibili siya ng mas maganda, mas mamahaling brand. Sinyu, narinig ko, sa tabi-tabi, may bagong bukas na Wagyu restaurant. Sabi nila, ang karne doon, pinakamasarap sa mundo. Samahan mo akong tikman. Para to sa paumanhin ko. Yifeng, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Pwede mo namang sabihin ng direkta, huwag kang gumamit ng daya. Naghahanda ako ng pribadong kwarto. Wala kang pakialam. Programmer ka raw, ang pamilya naming G, gumawa ng bagong social app, at makikipag-partner sa pamilya Lin. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa amin. Ayoko. Masaya na ako sa trabaho ko. Huwag kang magmadaling tumanggi. Magkano sahod mo ngayon? Doblehin ko. Pero, maliit lang ang hiling ko. Gusto kong maging ako't girlfriend kong si Sinyu, ang driver naming full-time. 24 oras kada araw. Sunod-sunuran sa amin. Ayaw ko. Mas gusto kong mag-programmer. Kahit papaano, mas mabuti to kaysa niloloko. Hoy, alam mo, ang mga taong ganito mag-isip, mahirap talaga. Alam ko na itong Lin Group hindi pa nakakapermi ng kasunduan sa G Group. Kaya gusto kong malaman, Ginoong G, totoo bang hindi mo pa nakikita ang babaeng presidente ng Lin Group? Di mo pa siya nakikita? Ginagamit mo pangalan ng pamilya Lee? Talagang interesado ako, ang batang master ng pamilya G. Totoo ba na kahit sino na hindi pa nakikilala ang chairwoman ng Lin Group ay winawagayway ang bandila ng Lin Group at nanloloko ng mga tao kahit saan. At saka, ang ganitong uri ng partnership kung saan ginagamit mo ang kapangyarihan. Kapag nalaman ng Lin Group, natatakot ako ay matatapos ang iyong kooperasyon. Hindi ko pa nakikilala ang dalaga mula sa pamilya Lin. Gayunpaman, ang aking lolo at ang lolo ng pamilya Lin ay matagal nang magkakilala. Pinapahalagahan pa rin nila ang lumang koneksyon na yon. Okay, hindi ako interesado sa kumpanya mo. Aalis na ako. Sir, ang bouquet ng rosas na in-order nyo at ang setup para sa candlelit dinner ay handa na. Pakiakyat na lang po para ik-ek. Okay, dito po. Naghanda si Yefeng ng rosas at nag-set up ng Nagpaplano kaya siya ng surprise para tanungin ako kung pwede niya akong maging gise. Umabot na siya dito, pero hindi pa rin niya ako tanungin. Kailangan pa ba niyang maghintay na? Baliwalain ko siya bago siya magpakumbaba? Sige, baby. Huwag mong hayaan ang mga taong ito na sirain ang kasiyahan natin. Ililibre kitang Wagyu beef. Lilit. Alam mo rin kung anong mangyayari pagkatapos natin kumain. Ito ay, Buksan mo. Nagustuhan mo? Bagay na dala ko mula Europa. Limited edition sa buong mundo. Kuya G, ito, masyado. Hey, ikaw ang importante. Kung nagustuhan mo, karangalan nito. Nagustuhan mo, gustong gusto ko. Halika, isusuot ko sa'yo. Lilit. Pag naayos ko pamilya ko, magpakasal tayo. Ang lugar na ito, magiging tahanan natin. Mahal, ang bait-bait mo sa akin. Sisikapin, mapasaya nanay. Ang tanga-tanga mo. Basura lang ito galing abroad, mga tigdolyar, kakalawang din yan. Nadali ka sa mumurahing diskarte. Madaling mauto. Kung ganoon, pwedeng humingi ako ng pabor. Anong pabor? Manatili ka ngayong gabi, huwag kang aalis. Samahan mo ako. Ano ba? Ang sagot mo? Kuya G, ang bilis. Kailangan kita, sa ibang Ano yon? Kailangan ko ng pera. 60,000 dolyar. Mapapahiram mo ba? Babayaran kita. Sa lalong madaling panahon. Gold digger, hindi ko man lang nahawakan. Hihingi ng 6. Ginto ba ang katawan? O Jade, ano, 60,000 kailangan mo? Walang kinalaman. Kakasimula lang ng proyekto. Wala akong ganyang kalaking pera. Pero, kung mapapapaniwala natin nanay, yang 60 parang barya lang.
Kuya G, pakakasalan mo talaga ako. Siyempre, bumalik ako para pakasalan ka. Honey, ang wild mo talaga. Buti na lang matalino ako. Bago pumunta kay Ginoong Jimmy Yuan, dinala ko sa hospital ang pagkalinis ng pagkababae. Kung hindi, mahirap ipaliwanag ang nangyari kagabi. Ming Yuan, ako, ibinigay ko sa'yo ang aking dalisay na katawan. Nang buong buo, pananagutan mo ako. 3 taong hinabol ka ni Efeng, hindi ka man lang nahawakan. Eh kasi, alam mo, sinto-sinto lang iyang si Yefe, hindi man lang ako nahawakan ng kamay. Pero, Ming Yuan, ano na tayo ngayon? Relasyon ng ganda at halimaw. Leslie, wala akong pakialam. Dapat panagutan mo ako. Opo, Day. Ako si Jimmy Yuan, nanunumpa, napakakasalan si Xiao Xinyu. Siya ang magiging tunay na may bahay ng angkan ng J. Batang may bahay ng angkan. Pakakasalan ka. Laruan lang ang mga babaeng ganito. Pagsawa na, panandaliang girlfriend na lang, pampasaya ng ego, at maganda sa entourage. Pero pahirap lang kung asawahin. Ako si Jimmy Yuan, hindi magpapakasal sa basura. Yang babaeng yan, konti ng matamis na salita, at konting pabor, sunod-sunuran na sakit. Ming Yuan, ang galing mo. Mahal na mahal kita. Leslie, Yefeng, trader kang bulag. Walang utang na loob. Dati akong hinahabol ng hinahabol. Ngayon susuko ka lang. Akala mo walang magkakagusto sakit. Pag ako naging reyna ng angkan, makikita mo Yefeng kung paano ka magmamalaki sa harap ko. Sa panahong yun, Maging mabait ka. Paano kung magpatuloy tayong magtabi sa kama? alainan, pero gusto ko pa ring mamili. Hindi ka ba nangako kanina? Nabibilhan mo ako ng limitadong edisyon na bag at brilyanteng kwintas. CJ, mahal, ibibili kita ng kahit ano, gustuhin mo. Mawawalan na naman ako ng pera nito. Ang babaeng ito ay walang katapusang materialismo. Ming Yuan, ang galing-galing mo. Pero, kailan kaya tayo mapapayag ang nanay mo? Hindi na ako makapaghintay na maging nobya mo at tumira sa mansyon natin. Pagdating ng araw na iyon, sisiguraduhin kong ipamukha ang imbitasyon kay Yefe. Huwag kang mag-alala, mahal. Malapit na mangyari ito. Alam mong matanda na ang pananaw ng nanay ko. Ang pagtanggap sa makabagong babae. Natulad mo bilang manugang, ay nangangailangan ng panahon. Pagsisikapan, maunawaan niya ako ng mas madali at mahalin ako. Pag nagkatotoo iyon, ako na ang magiging bunsong may bahay ng pamilyang J. Ang ating si Oxinyo ang pinakamatamis. Mamahalin ka talaga ni Mama. Gutom ka na ba? Mananghalian na tayo. Eliza. Presently, ang pulong sa Lee Corporation ay naka-schedule na. HMM. Ito ay tungkol kay Ginoong Yefeng. Maaari ka nang umuwi. Ay, Presently. Matagal ka na bang naghihintay? Hindi naman, kaka-rating ko lang. Serena. Sige. Sumakay si President Lin sa kotse ng lalaki. Hindi pa ito nangyari Baka naman, talagang sila ni Yefeng. Ito ay para sa'yo. Anong pagkakataon? May regalo rin ako para sa'yo. Mission Face, Romance Restaurant kumpleto. Naku, lakas ko ay nagdoble ng ilang beses. Di biro ang sobrang lakas sa jeans. Ese. Alam ko na, si Yefeng na to naglalaro lang ng paasa. Una di ako pansinin, ngayon magpapakasal. Akala ba niya babalikan ko siya? Huli na, di ako madaling hilabinan, lalo na pakasalan ka. Magising ka. Kuya Ming Yuan, pwede ba? Sa ibang lugar na lang. Ang siksikan dito, maingay pa, ayaw ko dito. Crowd ba? O nakita mo kakilala? Mahal, may kakaiba ako. Masaya kumain kasama kakilala. Mas masaya kapag maraming tao.
Hoy tambay, kunin mo itong pera. Kunin mo. Umalis kayong dalawa. Ang upuang. Ito ay akin na. Kailangan Tagalog. Ikaw. Ang upuang. Jiming Yuan, nawawala ka na ba sa isip mo? Sa tingin mo ba astig ka nito? Hindi ba dapat ako ang nagagalit dito? Hindi ko inakalang ganyan-ganyan tatanggapin. Kulang pa. Tamang-tama lang. May babae kang pinagsisilbihan. Naiintindihan ko. Ito ang mga pera. Sapat na ba ito? Nasiyahan ka na. Nababaliw ka ba? Sir, pakiusap, kumalma ka. Ahem, ganito na lang, iabot mo ang pera. Sasamahan ko kayo ng binibini sa pinakamaganda mesa ng aming restaurant na may magandang tanawin, hindi kayo mabibigo. Sino na pahintulot sa iyong gumalaw? Yun ba ang iniisip mong ibig kong sabihin? Ang sabi ko, ang lugar na ito ay akin na ngayon. Umalis ka dyan. Opo, sir. Yifeng, meron kang 3 segundo. Kunin mo ang babae mo at umalis na kayo. Jimmy Yuan, gusto mo bang masaktan? Nanay, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, ang reputasyon ng pamilya G ay masisira dahil dito. Hamak na tao, ang babaeng ito, halatang galing sa basura sa unang tingin. Sisira ka ng pangalan ng anak ko. Ginang, malamang may hindi pagkakaintindihan. Ako at si Mingyuan ay tunay na nagmamahalan. Tunay na pag-ibig, ang sinasabi mong pag-ibig ay panlilinlang lang sa anak ng iba. Ano? Ang kapal ng mukha ay ikinahihiya ng aming angkan. Ilang beses ko bang sasabihin, itigil mo ang pakikisama sa mga babaeng ito. Nakalimutan mo na ba na ako dapat magpapakilala sa iyo sa iyong mistress ng Lin Group? Imbes, ipinagmamalaki ang babaeng ito sa madla. Gusto mo bang pagtawanan ng mga mayayaman ang pamilya natin? Mingyuan, ano ang nangyayari? Anong heroes ng Lin Group? Hindi ko naman hiningi. Tumahimik ka. Tama na ang kahiyan. Gusto mo pa bang pahiyain tayo? Jimmy Mingyuan, lalakas loob mong paluin ako. Ina, umalma ka. Paalisin mo na siya. Ina, tungkol sa Hires ng Lin family na sinabi mo, nasaan siya? Aayusin ko ang lahat. Ang nararapat na mapangasawa ay si Yangi, Lin King Han. Kasalukuyang chairwoman. Isang marangal na dalaga, may perpektong pinagmulan. Karapat-dapat sa pamilya natin. Hindi tulad nito, manlolokong babae, mas magaling siya ng sangkaraan. Hindi na kailangan magpakilala. Mrs. G. Ako si Lin Chingon. Aray, Yangi, Lin, dito ka pala nagtata. Parang hindi magkakilala ang magkakapamilya. Paano mo nagawang makipagkainan sa pulubing sa iisang hapag? Hindi bagay sa iyo katayuan Ang lalaking pinili ko, si Lin Chingon, ay hindi nangangailangan ng opinyon ng iba. Tungkol sa planadong kasal, hindi na kailangan. Nakapakasal na ako. Hindi ko akalaing, si Lin Chingan pala ang chairwoman ng Lin Corporation. Ang bagong target ng sistema ay ganito kaprestihiyoso, higit pa rito, mukhang matagal na niyang itinago ang tunay niyang pagkatao. Chingan, pakiusap. Magpaliwanag ako mamaya. Nakayayamot ang mga taong katulad nagmamalaki ng kayamanan at nanloloko ng kapwa, mga bulilyetong mayaman. Kunin mo ang mga tauhan mo at umalis na kayo ngayon dit. Kadiring hampas lupa, humiling ka ng tawad kay Yan, Lin. Ngayon din, Binibining Lin. Pagkabulag ko'y hindi nakilala ang iyong katayuan. Nagkamali ako sa paghamak sa iba. Patawarin niyo ang aking kamangmangan. Mahabag po kayo. Ang iyong paghingi ng tawad ay walang halaga. Yangi, Lin. Bata pa si Mingyuan at pabigla-bigla, huwag ninyo sanang damdamin. Magdadala kami ng masaganang handog para humingi ng formal na tawad. Sa inyong tahanan sa lalong madaling panahon. Tungkol sa usaping ito, ako mismo ang magpapaalam sa inyong lolo at kay Ginang. Hindi na kailangan. Ako na ang maglilinaw sa ating lolo. Malalaman niya kung anong klase talagang lalaki ang tagapagmana ng inyong angkanji. Kung ganun na nga, Yangi, Lin, humihingi kami ng paumanhin sa abala. Paano ito nangyari? Nanay, Ang aktres na kinuha ni Lin Fei, Inay, siya palang CFE ng Lin Corporation. Ang nanay ni Ji Mingyuan, gusto siyang ipakasal dito. Paano naman ako? Inay, Ako, Kuya Mingyuan, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo ba ako pakakasalan? Ano ang kinalaman ni Lin King Han? umalis ka, malas mong tao. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Inampas mo na naman ako. Ang lakas ng... Jiming Yuan, na ang babae ka, hindi ka tunay na lalaki.
Yifeng, sino ka para mangaral sa akin? Naglakas loob kang magmoralya. Ngayon mo malalaman. Pag nagkamali ka sa akin, pagsisihan mo. Hoy, ang binatilyo ng pamilyang G, yan lang ang kaya mo? May bayag ka. Labas na. Ako'y. Bitawan mo ako. Aray, Yifeng, sinira mo ang kamay ko. Mukhang payat siya, pero malakas sumuntok. Grebe. Natalo ang mayamang si Raul. Yifeng, kailan siya naging malakas? Lalabanan kita hanggang kamatayan. Ingat. Nagbabanta ka, wala ka pang alam. Umalis ka. Ang astig, kinuhanan ng armas ng walang dalang gamit. Karapat dapat sa kanya yan. Di kayang manalo, kaya kumuha ng kutsilyo. CJ, di pa to tapos. Ayos ka lang. Chinghan, huwag kang mag-alala. Huwag natin silang pahintulutang sa Myra ng araw natin. Umalis na tayo dito. Yifeng. Yifeng. Gintong mata, ang sarap ng sorpresang ito. Tinulungan mo ako. Siguro mahal mo pa rin ako, hindi ba? Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, nag-isip din ako ng malalim. Paano kung ganito? Gusto ko nang maging girlfriend mo. Buntis na siya, HMPH. Ang babaeng ito, sobrang active sa gabi. Walang hiya talaga siya. Buntis tapos ako ang tatay. Panaginip lang yan. Buti na lang. Tapos na ang pagiging torpe ko. Hindi ko na kailangan harapin ang mapagmataas mong ugali. Sayang lang ang feeling. Raw Shinyo, yung Yefeng na sinasabi mo, sabi, yung tinawagan mo ng alas 3, at sinabihan mo, na masama ang pakiramdam mo, dinampot ka niya, ng 10 kilometro, papuntang ospital. Yung Yefeng na tinutukoy mo, yung nagtiyaga, kumain ng siopaw at tsara, para lang makabili ng phone mo. Dinulag niya ang phone, sa harap mo, pero sinabi mo, di ito latest model, at itinapon mo sa basura, yung Yefeng, yung Yefeng na sinasabi mo, sabi, yung lumuhad sa harap ng buong eskwela, nagmamakaawa, ng paulit-ulit. At sinabi mong tumingin sa salamin, para tingnan kung karapat-dapat sa'yo, yung Yefeng, Xiao Xinyu, makinig ka. Patay na ang Yefeng na yun. Chingon, tera na. Yifeng. Hindi. Hindi ito ang dapat mangyari. Paano niya to nagawa sakit? Mahal niya ako. Pagsisisihan niya to. Ang tiyan ko. Ang tiyan ko. May problema sa kanya, namumutla siya. Tulungan niyo ako. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako agad. Mukhang malala to. May mamamatay. Tumawag ng 911 ngayon. Doktor, nasaan ako? Binibining Xiao. Ipinapakita ng test na buntis ka. Buntis? Ang iyong tiyan ay nakaranas ng malubhang pisikal na trauma. May banta ng pagkalaglag. Kung gayon, mawawala ba ang sanggol ko? Kailangan mong operasyon para masagip ang bata. Kung may pagkaantala, ikaw ay masasangkot sa panganib. Ang sanggol ay maaaring hindi rin mabuhay. Kailangan naming ipaalam sa pamilya mo. Kailangan nilang pumirma para sa operasyon at kailangang bayaran ang mga gastos. Pamilya, tama. Nandito ang mga magulang ko, sina si Jayan at ang iba pa. Tutulungan nila ako sigurado. Sinyu, ikaw pala. Naalala mo na tawagan ang pamilya? Kailan mo ipapadala ang dote? Na ipinangako ni Master Jay. Naghihintay kami lahat. Hello, nanay. May nangyari sa akin. Nasa ospital ako. Ospital? Anong panlilin lang ba ito? Para manghingi ng pera. Sinasabi ko sa iyo, wala kang makukuhang sentimo. Inay, hindi ganoon. Buntis ako. Kailangan ko raw ng operasyon kaagad. Buntis, kaninong anak sa labas ito? Nakakapalmoks kang humingi ng pera. Walang kwentang pasani. Sinabi naming magpapalapit kay Master Jai. Tingnan mo ang sarili mo. Ang gulo ng ginawa mo. Babalaan kita. Kung hindi mo makuha ang dote. Sa pamilya G, kalimutan ang pera. Ang pamilyang Xiao ay walang anak na kahiya-hiya tulad. Inay. Paano nasabi iyon ng nanay ko? Akala ba niya,
Mas importante ang pera kaysa sa akin. Yifeng, tama, nandyan si Yifeng. Sobrang gusto ako ni Yifeng dati. Maasikaso siya sa akin. Basta hihingi ako, tutulungan niya ako sigurado. Ayaw niyang magdusa ako ng ganito. Hello, Yifeng, ikaw ba ito? Ako ito, Sixin Yu. anong kailangan mo? Yifeng, may nangyari. Nasa ospital ako. Kaya, Anak mo ito. Yifeng, nakalimutan mo na ba? Lasing tayo noon. itong tanggang babae, hindi kita hinawakan noon. Nakita ka ng gintong mata, yang mahinang hininga, walang kinalaman sa akin. Ipapasa mo sa akin, pangarap lang yan. Sinabi ko na sa'yo, uulitin ko pa ba? Hindi ganyan. Yifeng, alam kong may pagmamahal ka pa, hindi ba? Tama na. Lilinawin ko, hindi ako maglalaro. Sa bata mong emosyon, ibaba ko na to. Mukhang tama ang desisyon ko. Ginoong Yefeng, kumuha na tayo ng lisensya. Wala akong problema, pero, ang bantog na si Miss Lin, magpakasal sa isang tulad ko. Hindi ka mapapahiya? Ang pag-aasawa ko, desisyon ko to. Subalit, may pinakilala ang magulang ko. Hindi ka naman natatakot, di ba? Nandito ka naman, anong ikakabahala? Nanay, tatay. Si Yefeng po ito. Tito, tita, Magandang gabi po. Maupo po kayo. Maging comfortable po kayo. Yefeng, makipag-usap muna po kayo sa magulang ko. Magliligpit lang ako. syempre po. Ginoong Ye, magsalita tayo ng direksahan. Lumaking spoiled si King Han. Matigas ang ulo niya. Ang aming pamilyang Lee at J Corporation ay may napagkasundo ang kasal. Ito ay pangakong pampamilya. Hindi laruan. Ginoong Ye, maaaring musmos si King Han, ngunit kami nakakakita ng malinaw. Kami, magbibigay ng malaking halaga, para sa kinabukasan mo. Sa kondisyong, putulin mo ang ugnayan kay King Han. Naimbestigahan na namin ang pinagmulan isang taong galing sa simpleng buhay. At si King Han ay nasa magkaibang mundo. Makakaabala ka sa kinabukasan niya. Maging praktikal ka na lang. Ano ang kahulugan nito? Tatantrums ka ba o nanghihingi ng mas maraming pera? Ginoong Ye, ayon sa inyong utos, handa na ang lahat. Ito ay platinum na black card. Limited edition na, susi ng supercar. At $50 milyon na cash. Mga lin. Kasama dito ang prime property sa sentro ng Shanghai. Mga opisina, mga titulo na nagkakahalagang bilyon. Mga kagalang-galang. Sapat na ba ang dote? Upang matugunan ang pamantayan para pakasalan ng anak ninyo. Sino ka nga ba talaga? O pala, tito at tita, sa pang-araw-araw na buhay. Meron din akong maliit na hilig sa pamumuhunan sa stocks. Naisip ko kung sapat na ba ang mga ari-arian kong ito para pakasalan ng anak ninyo. Xiao Ye, mayroon lang, konting hindi pagkakaunawaan kanina. Waiter, dalhin nyo na ang mga pagkain. Lee Jungkook. Tama, at si Lee Jungkook. Mabuti ang trato ko sa kanya noon. Tutulungan niya ako sigurado. Hello, sino ito? Jungkook, ako ito. Sixin Yu ito. Sinyo, anong problema? Jungkook, nasa ospital ako ngayon. Hospital. Wala na akong pera ngayon. Hindi yun, Jungkook. Buntis ako. Iyo ang bata. Ano, sisigurado ka? Sigurado ako. Sabi ng doktor, kailangan kong magpa-opera agad. Halika, sagipin mo ako. Iligtas mo ang anak natin. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta na ako ngayon. Hindi sapat si Lee Jungkook bilang siguro. Si Jiming Yuan, mas mayaman siya. Tiyak na sasagipin niya ako. Hello, Pangahas ka at tumawag ka sa akin. Tungkol sa nangyari sa restaurant, hindi pa kita napapatawad doon. Sinira mo ako, alam mo ba yon? Kuya Ming Yuan, nagsisisi talaga ako sa ginawa ko. Pero wala na akong ibang pag-asa. Nasa ospital ako. Buntis ako. Buntis. Paano ka nabuntis? Kaninong anak ito? Ipapasa mo sa akin.
Xiao Xinyu, akala mo lokohin mo ako. Hindi yan totoo. Sa iyong anak ito. Imposibleng akin yan. Naku, Kuya Mingyuan, anak mo ito. Hindi mo na naalala? Nung gabing iyon, inagaw mo ang pagkadalaga ko. ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako dyan. Kung nagsisinungaling ka, patay ka sa akin ngayon. Xinyu, narito na ako. Ayos ka lang ba? Xiao Xinyu, huwag kang magsinungaling. Kung hindi, Tapos na. Ngayon talaga wala na. Paano sila? Bakit nandito silang lahat? sino ito? Ama ng anak ko. Ikaw naman, ako ang tatay mo. Sino ang tatay dito? Ako, hindi ito. Ang iniisip mo. Makinig ka muna. Kasi, Xiao Xinyu, ang kapal mo ngayon ah. Nagkakalat ka na naman, makangalap ng lalaki. Xinyu, ano ba talaga ang nangyayari? Tigil mo na, pagpapanggap na inosente. Hindi ba ito ang eksena niya? Magpapakasanta para sa lahat ng lalaki. Kaning bata ito? Siguradong hindi niya alam. Sigurado ako, anak mo to, klase mo talaga, mambubuntis na, mawawala lang, di ba? Nababaliw ka na. Ako nga nagbayad bago umalis. Mga lalaking tulad mo. Pera at pansin lang habol, kawawa ka. tama na ang away. Malubha na. Ayon sa doktor. Ikaw na. Magbayad ng bill. Sagipin mo ako. Magbayad ka. Xiao Xinyu, matagal na panahon na, hindi mo pa rin alam, sino talaga ang ama, hindi mo pa naipaliwanag, pero maniningil ka, panaginip mo yan, pangarap mo lang yan. Hoy, tama na ang away. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Kailangan operahan agad. Kayong dalawa, magbayad kayo. Anak mo, magbayad ka na. Anak ko, nababaliw ka ba? Ikaw magbayad. Trainee lang ako, walang pera. Saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Anong kalokohan to? Bakit ka lalabas kung wala kang pera? Ngayon ka pa magpapanggap na mahirap. Tama na. Tigil na kayong lahat. Maaaring mamatay ang pasyente kung maantala. Shinyu, tiwala lang, malapit na. Nandyan na ang clinic. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Malapit na tayo. Ang malas talaga. Anong gagawin natin? Ikaw na bahala diyan. Hala. Buwisit. Sawang-sawa na ako dito. Mabuti pang mamatay, wakasan na ang paghihirap. Huwag kang mataranta, nandito ako para sa'yo. Kaninong anak to? Hindi mo pa rin naipaliwanag. Magbayad ka na. Panaginip mo yan. Mas mabuti pang tapusin na natin to. Pwede kayang. Nagkamali ba talaga ako? Shinyu, ito ang pinaghirapan kong pera sa mga part-time na trabaho. Hindi man kalakihan. Pero itago mo ito para sa mga emergency. Ang liit na halagang ito. Anong magagawa nito? Shinyu, ang password. Karawan mo. Kung, ang ibig kong sabihin. Kung wala ako sa tabi mo, at kailangan mo ng tulong, huwag kang magtimpi. Tanggapin mo. Sige na nga. Nurse. Gamitin mo ang card na ito. Ano ang password? Ang password ay 0121. HMM. Xiao Feng. Tungkol sa inyo ni Kinha, sang-ayon kami sa relasyon niyo. Pero, laking mayaman siya. At medyo magaspang ang ugat. Pakiusap, maging matyaga ka sa kanya. Simulan mong pag-aralan ang mga operasyon ng Lincorp. Naniniwala kami sa kakayahan tayo magtagay sa pagkakataong ito. Salamat sa inyong dalawa sa pagtitiwala sa akin. Aalagaan ko si Shingun ng buong ingat at pamamahala sa kumpanya ayon sa abot ng aking makakaya. Magaling. Menme, mas mabuti ka kaysa sa mga lalaking walang silbi, walang mapagkakatiwalaan. Sa lahat ng nangyari, hindi ka tinulungan ni Yefe. Yang alipores na. Biglang nagbago. Ayaw na akong pansinin. Dati naman, sundin-sunod niya ako. Baka naman, alam niyang buntis ka, at naghihinalang ng daya ka. Kaya, hindi. Imposible yan. Kahit malaman niya, sasabihin kong anak niya ito.
magsusumamo pa rin siyang babalik sa akin. Para magsama tayo habang buhay. Ganun ba? At Sinyu, wala talagang katulad mong babaeng kaakit-akit. Syempre naman, ako si Xiao Sinyu. Kahit buntis, may mga lalaki pa rin humahabol sa akin. Huwag, dapat sabihin kay Yefe ang katotohanan agad. Sa ganun lang ako. Mga bagong kasal, lapit kayo ng konti. Mas maganda yan, mas magkadikit. Ngitian ninyo ang kamera. Lakihan ng ngiti, handa ng kuna ng larawan. Maligayang pagbati sa inyong dalawa. Mahal, kailangan kong pumunta sa opisina. May international meeting mamayang hapon. Sige, magtrabaho ka na. Mag-ingat sa pagmamaneho. Oo naman, lulutuan kita ng masarap mamayang gabi. Ingat ka, ha? Nakuha na ni Han ang marriage certificate. Tapos na. Banal na sistema ng pamumuhunan. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari dito. Una, tingnan ang kamakailang performance ng Lin Corporation. Parehong overseas investment ay may mataas na risk. Ang new energy project ay kulang ang pondo. Oras nang gamitin ang kita natin. Ang Lin Corporation ay buhay ni Chingon. Dapat kong protektahan ito. Ang petsa ng kasal ay naayos na. Habang may konting oras pa, pupunta ako sa mall para bumili ng mga singsing sa kasal. Kapag bumalik si Chingon, mag-uusap tayo tungkol sa mga detalye ng seremonya. Desisyon na. Ginoo, aling singsing ang tinitingnan ninyo? Ipakita mo nga itong isa. Sinyu, anong problema? May nakita ako sa jewelry store. Sino? Si Fe. Bumibili siya ng singsing. Malaking brilyante pa. Talaga? Sabi ko na nga ba? Yang sinto-sintong si Yefe, hindi talaga makakalimot sa akin. Gaya ng inaasahan, babalik siya may dalang brilyanteng singsing. Nung bumili siya ng singsing, determinado talaga ang itsura niya. Mukhang tunay. Sige, kumpirmado na ang target. Tapusin na natin. Credit card. CJ, dito po tayo. Sinyu, ito ang plano. Siya ang susubaybayan ko. Kung talagang para sa'yo siya babalik. Tanungin mo na ngayon. Huwag mo papakita na excited ako. Huwag kang mag-alala. Eto. Problema ko na rin. Makukuha ko ang mga sagot. Xiao Sinyu, dahil hindi mo pinapahalagahan si Kuya Ye. Akin na lang siya. Ginoo, ito na po ang singsing ninyo. Salamat. Magandang araw po. Kuya Ye, Sino ka? ako si Zhang Meng, pinakamatalik na kaibigan ni Xinyu. Wala na akong kinalaman sa kanya. Teka, Kuya Ye, hindi mo naiintindihan. Pumunta ako rito para magbabala. Kinukutya ka lang ni Xinyu at minamaliit ka. Ginagamit ka lang niya. Para sa pera, hindi ka rapat-dapat. Ang kalungkutan mo. Ngayon, tapos na tayo. Ayoko lang na, maloko ka pa niya. Ang totoo, lagkit na lagkit ako Kuya Ye, ngayong single ka na, tayo na lang. Zhang Meng, salamat sa nararamdaman mo, pero may iba nang nagmamayari ng puso ko. Pasensya na. Kailangan ko nang umalis. May ibang mahal? Baka naman, nagliliyab ka, kay Lin Qinghan. Yife, ayos din. Ang bait mo naman na isipin mo ko. Kung, alam mong nagkamali ka, wala akong choice kundi patawarin ka. Mahal, ang dami mong pinagdaanan. Ang pagsundo sa asawa ko ay syempre dapat lang. Lin Qinghan. Lin Qinghan. Magdudusa ka rito. Secretary Chen. Empleyado ako ng Lin Corp. Zhang Meng, ito'y napaka-importante. Kailangang makausap si President Lin. Wala siya sa opisina ngayon. Hintayin mo siya rito kung gusto mo. Tatanungin ko ang kanyang opisina. Hindi na ito pwedeng Pwede ba akong maghintay sa opisina niya? Ang password. Lin Qinghan. Ano kaya ang password?
Yifeng. Birthday kaya ni Yifeng. Gaya ng inaakala ko, Lin Qinghan, ninakaw mo ang lalaki ko. Ang password ay pangalan pa ni Yifeng. Nakakadiri talaga yan, kasuklam-suklam. Anyway. Mahal? Tapos ka na sa trabaho? Mahal, kakatapos ko lang, may isa pang meeting, mamaya pa. Oo nga pala, may sasabihin ako sa'yo. May apartment ako, na pwedeng lipatan agad. Tungkol sa ating magiging tahanan, pwede tayong maghintay ng tamang panahon. Sige, ikaw bahala. Isang kilalang chairwoman na tumitira sa simpleng kapitbahayan tulad nito. Kung si Xiao Xinyo kasi, mansion ang hihingin niyan. Hoy, padadalhan, kita ng address. Mamaya, punta ka muna Ron. Ingat sa biyahe. Sige. Ano sa palagay mo? Maganda ang renovation, no? Trip mo ba? Okay naman. Inplano ko to. Nang ilang buwan, medyo magulo pa. Kahit na-renovate, sana okay lang sa'yo. Okay lang, mas pakiramdam na tahanan kaysa sa hotel. Pagod ka na, sa matagal na araw. Magpahinga ka muna. Gagawa ako ng mainit na gatas. Salamat. President Lee, may malaking problema sa finances ng grupo. Ano ang nangyari? Ipaliwanag mo. Ninakaw ng kalaban ang ating pangunahing teknolohiya. Mukhang bitag ng katunggali natin. May mga bakas ba? Malamang ninakam nila ang tech natin bago tayo makapag-file ng patents. I activate ang contingency plan. Balitaan ang tech department para ayusin ang seguridad. Sundan ang mga fund transfer, legal fee, tipunin ang lahat ng dokumento. Ako na. May binabalak sila laban sa atin. Gustong wasakin nila tayo. Alam ko. Pero maniwala ka sa akin, pagod na pagod ka na. Maayos din ang lahat. MMHMM. Dapat magpahinga ka na. Mahal. Ano ang kalagayan? Tingnan mo, nalutas na ang lahat. Ito. Ano ang nangyayari? Bumalik na ang stock price. Nalutas na ang krisis. Mahal. Ikaw ba ang gumawa nito? Paano mo ito nagawa? Sinta, sinabi ko na dati. Habang nandito ako. Walang imposible. Ilang sikreto ang itinatago mo sa akin. Wala naman. Hindi na mahalaga iyon ngayon. Bakit? Matapos ang lahat ng ginawa ko, ang kumpanya ni Lin Qinghan ay nananatiling matatag. Sinyu, nabasa mo na ba ang balita tungkol sa grupo ni Lin? Si Yifeng pala ay sekretong bilyonaryo. Nag-invest siya ng 1 bilyon yuan sa mga shares ni Lin sa isang gabi. Nag-iisa niyang binuhay ang halaga ng kanilang stocks. Ano? 1 bilyon yuan? Ha? May 1 bilyon si Yifeng. Paano? Ito nangyari, bilyonaryo siya. Walang kwentang babae. Hinayaan mong mawala ang gintong pagkakataon. Si Xiao Xinyu, sabi ko sa'yo, pakitunguhan mo siya ng maayos. Maging mabait ka sa kanya. Alam ko na talaga, siyang sekretong tagapagmana. Tignan mo, nawala na ang dot ko. At ang aking kasintahan, nagbanta ng diborsyo. Ano ang gagawin ko? Iniwan mo sa kahihiyan. Ang pamilyang Xiao, tumatawa na ang buong bayan. Itinapon mo ang gintong minahan. Hindi ko alam. Hindi yan dahilan.
Sabi ko sa'yo, hawakan mo siyang mahigpit. Pero nagdrama ka pa, ngayon tayo Naiwang walang natira, sira na ang lahat. Ang pamilya natin ay umaasa sa'yo. Lumabas ka, hindi kita anak, huwag ka nang bumalik, layas. Ngayon din, Sabi ko na, bakit kaya isang sihi tulad ni Lee magpapakumbaba para makipagkita kay Yefe? Hindi siya alipin. Siya pala'y lihim na bilyonaryo. Kung alam ko lang, nasa kanya ang bilyon, hindi ko sana. Teka, kakausapin ko siya. Sinyu, huminahon ka, ano ba ang plano mo ngayon? Papaliwanagin ko siya. Bakit niya ako niloko? Huwag mong luwalhatiin ang lalaki. Huwag mong kahabagan sila. Gawin mo ipagmakaawa mo siya na may 1 0 karat na singsing sa pagmamakaawa bukas. Ang pagpipili ng kasal ay magsasara ng sistema, mawawala ang lahat ng pribilehiyo, kumpirmahin o kanselahin ang napili. Anong nangyari, Irob? Masama ba itsura ko? Hindi. Mahal ko. Kung sakali, nawala lahat ng meron ako. Naging karaniwang tao. Pakakasal ka pa rin ba sa akin? Siyempre naman, nagustuhan kita, dahil sa tunay na ikaw. Babala sa pagtatapos ng sistema. Natapos ang nakatagong misyon, tunay na pag-ibig, na-upgrade sa tunay na pag-ibig mode, patuloy na katapatan, binuksang muli ang mga premyo, kumpletong naibalik ang pribilehiyo, ipinagkaloob na premyo, maligayang bati, host, buong naibalik ang dating estat, lahat ng sistema normal, tagumpay ang misyon. Mahal. Ang ganda-ganda mo ngayon. Nasaan si Yefeng? Dapat nakauwi na siya ngayon, ni hindi man lang siya tumawag. Menme, baka may nangyari sa kanya? Siguro, tatawag na lang ako para alamin. Sinyu, huwag kang magpanik, ganito ang mga lalaki. Habang mas hinahabol mo sila, lalo kang mawawalan ng halaga. Pero paano kung may problema talaga siya? Ayon sa balita, nag-invest siya ng 1 bilyon sa Dragon Rice Group. Mainit na komodidad siya ngayon, kaya nga, Sinyu, hindi ka dapat pumunta. Kung mahal ka niya talaga, gagawa siya ng paraan para makita ka. Kung tatawag ka ngayon, matatalo ka na. Talo. Hindi ako matatalo. Pero, Sinyu, manatiling kalmado. Malinaw na bitag ito. Hindi pwede magpakasal si Yefeng ngayon. Pero, paano kung totoo? Kung totoo man, lalo kang hindi dapat pumunta. Pagpunta mo roong buntis, magdudulot lang ng kahihiyan sa'yo. Gusto nilang masiraan ka ng loob. Kailangan mong maghintay lang sa bahay. Maghihiganti tayo sa tamang panahon. Kung pupunta ka ngayon, mawawalan ako ng pagkakataon. Impossible. Kailangan kong puntahan. Kahit peke man, gusto kong makita ng sarili kong mata. Sinyu, huwag kang padalos-dalos, kailangan kong pumunta. Talagang hindi, Sinyu, kung gusto mong bumalik si Yefe. Maging chill ka lang. Heto, kukuha ako ng paborito mong tiramisu, makakatulong to sa'yo. Kung hindi ako makapunta, tumawag na lang ako para magtanong. Yefeng, ang lakas ng loob mo, binlock mo numero ko. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hi, Menme, anong ginagawa mo dito? Sinyu, pumunta ako rito para alamin ang kalagayan ni Yefe at malaman ang balak niya. Tingnan mo, magpapakasal na talaga sila. Anong mapapala mo sa panggugul? Masasaktan ka lang. Yefe, paano niya ako ginaganito? Hindi pwede. Kailangan kong makipagharap sa kanya. Huwag kang pumunta. Sinyu, pakiusap, nagmamakaawa. Bitawan mo ako. Sinyu. Ngayon, pagpugaya natin, ang lalaking ikakasal, si Ji Yefeng, at ang babaeng ikakasal, si Binibini Lin Chingon. Ji Yefeng, tinatanggap mo ba, si Binibini Lin Chingon, bilang iyong asawa? Sa hirap man o ginhawa, maging sa karamdaman at kalusugan. Mananatili ka ba sa kanyang tabi, sa kanya hanggang sa kamatayan? Oo, nangangako ako. Binibini Ling Chingon. Tinatanggap mo ba, si Ji Yefeng bilang iyong asawa?
Sa karamdaman man o kalusugan, sa yaman o kahirapan, mananatili ka ba sa kanyang tabi, sa kanya hanggang sa kamatayan, atayan? Oo, nangangako ako. Maaari nang halikan ng lalaki ang kanyang nobya. Halik, halik, halik. Hagkan mo siya. Tutol ako. Shingon, hindi ko siya inimbita. Maniwala ka sa akin. Alam ko, ayusin mo muna ito. HMM. Lin Qinghan, paano mo nagawang pakasalan ang lalaki ko? Nang walang pahintulot ko. Ye Feng, sumama ka sa akin. Xiao Xinyu. Salamat sa pagdalo sa kasal ko. May mga upuan sa likod. Maupo po kayo roon. Hindi yan tot Ye Feng. Buntis ako sa anak mo. Sumama ka sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Sinyu, huwag kang magpadalos-dalos. Nanlilimos siya kay Ye Feng. Ngayon buntis pa siya. Paano kung patawarin siya ni Ye Feng? Anong gagawin ko? May pag-asa pa ba ako? Ye Feng, dahil ganito na ang nangyari. At buntis si Sinyu sa anak mo. Kailangan mong panagutan. Siyempre, si Sinyu ay makatwirang tao. Kailangan mong pakasalan siya. Pero, kailangan mong magbigay ng 5 milyon na dote. Kung hindi niya maipapaliwanag sa pamilya niya. Kailangan ng kapatid niyang lalaki ang perang ito para makapagpakasal. Xiao Xinyu. Niligawan kita noon. Maraming beses. Pero lagi mo akong tinatanggihan. Ngayon nagpasya na ako ng mapapangasawa ko. Karapatan ko ito. Ginugulo mo ang kasal ko. Nagkakagulo ka na. Nauunawaan mo ba yan? Binibining Xiao Xinyu. Lihim kitang inimbestigahan. Higit pa riyan, ipinasuri ko ang asawa ko at ang sanggol mo ng DNA test. Ipinakita ng resulta na ang dinadala mo ay hindi anak ng asawa ko. Tigil mo na ang gulo mo rito. Impossible. Ang dinadala kong sanggol ay kay Ye Feng yan. Ye Feng, sumama ka sa akin ngayon din. Guardia. Palabasin niyo ang babaeng ito. Hindi niyo ako pwedeng gaganitin. Ye Feng, anak mo to. Kung ganito ang trato mo sa akin, pagsisisihan mo to. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Mag-ingat kayo. Qinghan, hawakan mo ang kamay ko. Tayo'y magkakasama hanggang pagtanda. Ye Feng, sa hirap man o ginhawa, mag-iisang puso tayong lalaban. Walang kapantay. Mahal, buong araw kang nakatayo. Siguradong pagod na pagod ka. Sinta. Halika rito. Papahirin kita. Ngayong araw, maraming hindi inaasahang pangyayari. Pero ang galing mong nakaangkop. Hindi ako nagagalit. Ang mga taong yun, hindi makakapagtibag ng ating pagmamahalan. Lalong pinatunayan nito. Na tama ang pinili kong tao. Mahal ko, ipinapangako ko sa'yo. Simula ngayon, gagawin kita pinakamasayang babae sa buong mundo. Ito na ang pinakamasaya ko. Ang iyak niya ay tunay na nakababagbag damdamin. Buti pa siya nakakapagluha pa. Hindi tulad ko, wala akong karapatang umiyak. Impossible, hindi ko to palalampasin. Sinyu, anong ginagawa mo? Tapos na ang kasal. Wakas na. Sa paningin. Simula pa lang to. Akin si Ye Feng, sa akin lang siya. Lin Qinghan, pagsisihan mo to. Ako si Xiao Xinyu. Babawin ko lahat ng mga inagaw sa akin. Sinyu, dali. May emergency. Sinyu, may problema. Tama na ang daldal. Magbayad ka na ngayon din. Tigilang biro. Ito. Sinyu, ilikas mo ang kapatid mo. Nandyan na ang mayaman. Anong gusto mo? Hindi problema ko yan. Siya ang may sala. Ginamit ng tambay ang imo para mangutang ng 500 ni sa akin. 1 milyon na to kasama tubo. Bayaran mo na yan ngayon din. Ang pamilya namin, walang ganong kalaking pera. Lee Jongko, halimaw ka. Sinyu, makinig ka muna. Nanalo ako ng una. May daya ang kasino nila. Tama na ang dahilan. Magbayad ka na ngayon din. Menme, pwede ba, pahiramin mo ako ng pera? Kapag natapos to, at naayos ko lahat,
Sisiguraduhin kong mababayaran kita. Sinyu. Kasi, wala akong dala masyadong pera. Maghahanap ako ng pambayad para sa iyo. Kapag nakakuha na ako ng pera, sasaklolohan kita. Akala ko ba magkaibigan tayo? Bahala na ang bawat isa. Ngayon, sino magbabayad? Wala kaming pera. Pakiusap. 8. Tawagin mo si Yefeng ngayon din. Bilyonaryo siya. Kayang-kaya niyang bayaran to. Huwag niyong saktan. Ako ang hahanap ng pera. Ito ang 500,000. Sa natitira, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Kapag nakakuha na ako ng pera, siguradong babayaran ko kayo. Dahil buntis ka, bigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ka makabayad, kukunin namin kapatid mo. Tara na. Sinyu. Sinyu, okay ka lang ba? Ate, anong nangyari? Aray. Dugo. Hindi ako to. Hindi ako may kasalanan. Hindi. Ang pagkahantong ni Xiao Xinyu sa ganito ay dahil sa kanyang sariling mga pagkakamali. Tungkol naman kay Jiming Yuan, siya mismo ang naguhukay ng kanyang libingan. Napakadakilang presensya, kahanga-hanga, ngayon mas kaya kong pangalagaan ang asawa ko. Hoy Irog, Mahal. Ang kumpanya ay patuloy na nakararanas ng kaguluhan nitong nakaraan. Kailangan namin ng tunay na dalubhasa sa cybersecurity para gumawa ng matibay na depensa para sa Lincorp. ang mga pangunahing ekspertong security ay bihirang makita. Ang kanilang singil ay akma sa kanilang estado. Hindi naging hadlang ang halaga para sa Lincorp. Ang seguridad ang prioridad. Uuna ang seguridad. Mahal, may balak ka ba? Tungkol sa mga koneksyon, ang asawa mo ay mayroon ito. Ngunit, kapag nakahanap ako ng ekspertong ito, ano ang gantimpala para sa akin? Anong uri ng gantimpala ang gusto mo? Anumang makakaya ni Lin Chingon. Malalaman mo rin. Una ay aayusin ko ang depensa. Hihintayin ko ang magandang balita. Ang ganitong klaseng cyber warfare ay kay hirap makamit sa aking kaalaman sa kasalukuyang panahon. Tanging ang maalamat na hacker na L ang may kakayahang gawin ito. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, ako si L. Mahal, ikaw ba talaga si L? Sino pa ba ang pwedeng maging ako? Dahil sa pagsipsip ko kay Xiao Xinyu noon, binigyan ako ng sistema, ng Diyos-Diyos ang programming skills. Parang lahat ng pagsisikap ko noon, ay nagbunga rin. Mahal, hindi mo pa rin sinasabi sa akin, kung bakit itinago mo ang CEO position mo, sa Lin Corporation. Kasi lang, mahirap ipaliwanag, hindi ko masabi na, buo sa isang pagkakataon. Okay lang, maghihintay ako. Huwag kang magmadali. Nakikinig ako. Sige, aminado ako nagkamali ako. Pero, para mabawi ko ito, ako na ang hahabol sa iyo. Hanggang sa masiyahan ka. Mahal, ano ibig sabihin nun? Malalaman mo mamayang gabi.